Akala mo ba sapat na ang maging mabuting asawa at masunuring mena para mahalin ka nila? Sa mundong ito, may mga taong titingnan ka lang base sa yaman ng iyong pinagmulan at hindi sa linis ng iyong kalooban. Ang amoy ng bagong lutong tinapay sa Davao ang naging saksi sa 12 taon ng aking pagsisikap. 12 taon na tiniis ko ang bawat pangungut at bawat mapanghusgang tingin ni Mama Salvacion at ang unti-unting panlalamig ng asawa kong si Gerardo. Akala ko sapat na ang pagiging inday na taga-Bukidnon na marunong magmasa ng harina para magkaroon ng puwang sa pamilya Fajardo. Pero nagkamali ako. Dahil sa likod ng marangyang pangalan ng pamilya nila, may nakatagong lason, isang planong uubos sa aking danggal at kukuha sa kaisa-isa kong kayamanan ang anak ko. Handa ka bang pakinggan ang kwento ng isang babaeng itinuring na hampas lupa na pilit ibinaon sa putik ng sarili niyang biyenan at asawa, ngunit dagamit ng sariling talino para bumangon at bawiin ang lahat? Ito ang kwento ni Maricel. Isang kwento ng kataksilan ng pait ng kahapon at ng matamis na tagumpay na sa katarungan lang matatagpuan. Huwag na nating patagalin, ito ang matamis na pagbawi ni Maricel. Isang taon matapos ang gabing yon, lumakad ako palabas ng korte. Bit-bit ang aking danggal at ang mahigpit na pagkakahawak sa kamay ng aking anak na si Anya. Sa likuran ko nakita ko si Gerardo hapot-talunan at pilit na hinahabol ang aking tingin. Ninitian ko lang siya, isang ngiti na hindi puno ng galit kundi ng laya. Ang dating Maricel na taga-Bukidnon na nanahimik sa sulok ay wala na. Ang natira na lang ay ang babaeng tinuruan ninyong lumaban. Maricel, huwag kang ambisyosa. Isang hamak na panadera ka lang na pinamigay ng nanay mo sa amin dahil sa hirap. Wala kang karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga Fajardo, lalong-lalo na sa apelidong yan. Ang boses ni Mama Salvacion ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng gabi. Paulit-ulit yon sa aking pandinig, tila isang sumpa na nais akong ibaon sa lupa. Ngunit sa halip na maiyak, huminga ako ng malalim. Doon nagsimula ang lahat sa gabi ng aming ika-12 anibersaryo. Galing ako sa bakery noon, pagod na pagod. Ang mga kamay ko ay amoy harina at butter pa, at ang likod ko ay tila mababali na sa maghapong pagbabantay sa mga oven. Ngunit kahit pagod, masaya ako. Akala ko espesyal ang gabing ito. 12 taon na kaming kasal ni Gerardo. 12 taon ko ring tiniis ang lahat ng pagmamaliit ng pamilya niya para lang mapanatiling buo ang tahanan namin. Habang inihahanda ko ang kanyang paboritong adobo, napansin ko ang kanyang coat na nakasabit sa gilid ng sofa. Kukunin ko sana ito para ilaban ang may mahulog na maliit na piraso ng papel mula sa bulsa. Isang resibo. Nanigas ang buong katawan ko nang mabasa ang nakasulat doon. Isang 2-carat diamond ring mula sa isang mamahaling jewelry store sa Ayala Center. 500,000 pesos. Halos malaglag ang puso ko. 500,000 yon ang perang matagal ko nang hinihingi sa kanya para ipagawa ang tumutulon bubong ng bakery at tambayad sa supplier ng harina na 2 buwan na naming utang. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gerardo, maaliwalas ang muka, suot ang kanyang mamahaling rilo at sapatos na ako rin ang nagbayad gamit ang kinita ng mga paninda ko. "Happy anniversary, love!" sabi niya sabay halik sa pisingi ko. Ngunit ang mga mata niya ay hindi makatingin ng diretsyo. "Gerardo, ano ito?" Inilahad ko ang resibo. Ang kamay ko ay nagsimulang manginig. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko sa dulo ng aking mga daliri. Ang lamig na nananalay, tay sa aking mga ugat ay tila yelo na unti-unting sumasakal sa akin. Tumawa siya ng pilit, isang tawang walang buhay. "Ayan ba? Surprise? Sana yan, love. Pero nawala ko ang singsing. Nahulog yata sa taxi kanina, sobrang stress ko lang sa business meetings. Nawala. 500,000 pesos na singsing na wala lang. Bakit ganon kadali sa kanya na magsinungaling? Hindi ba niya alam na bawat sentimo ng perang yon ay galing sa pagpupuyat ko sa harap ng mainit na pugon? Bakit kailangan magsinungaling, Gerardo? Pabulong kong tanong. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas sa lalamunan ko. "Sinong binigyan mo nito, hindi ba ako? Ang asawa mo?" "Maricel, please wag na yon. Pagod ako sa trabaho. Huwag mong sirain ang gabi natin sa pagiging praning mo." Pasigaw niyang sagot bago siya nagmadaling pumasok sa banyo.
Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang resibong tila nagbabaga sa init. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang pagguho ng bawat pangarap na binuo ko kasama siya. Hindi ito ang sakit na nakakaiyak ng malakas. Ito ay ang sakit na tila isang mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ko, dahilan para hindi ako makahinga. Lord, ano po ba ang nagawa ko mali? Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko ng buhay ko siya ring unti-unting pumapatay sa akin? Bakit ang pamilyang itinuring ko ng sa akin itinuturing akong kaaway? Biglang tumunog ang cellphone ni Gerardo na naiwan niya sa ibabaw ng mesa. Hindi ako mapakali. Alam kong mali pero tila may sariling buhay ang kamay ko na kinuha ang phone. Isang notification mula sa messenger ang lumabas, mula sa isang Isabel. Love the ring fits perfectly. I love you so much. See you tomorrow sa condo. Kasabay nito ang pagtunog ng telepono sa bahay, si Mama Salvacion. Maricel, nasaan ang asawa mo? May problema sa account ng kumpanya. Bakit may nawawalan 1 milyong piso? Ikaw ang humahawak ng libro, di ba? Siguraduhin mong hindi mo ginastos yan sa mga kamag-anak mong hampas lupa sa Bukidnon, kundi ipapakulong kita? Sa isang sandali bumagsak ang lahat. Ang asawa kong lambabae gamit ang pera ng bakery at ang biyenan kong handa akong ipakulong para pagtakpan ng anak niya. Ang presyon sa paligid ko ay tila pader na unti-unting naglalapit, dinidikdik ako. Narinig ko ang yabag ni Gerardo palabas ng banyo. Bago pa man siya makalapit, mabilis kong kinuha ang resibo at ang aking phone. Pinikturan ko ang lahat, ang resibo, ang mensahe ni Isabel at ang mga dokumento sa mesa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip kinuha ko ang susi ng bakery at ang bag ni Anya na natutulog na sa kanyang silid. Aalis kami, Gerardo, sabi ko ng mahinahon, pero ang bawat salita ay may bigat ng 1 dekadang pagtitiis. Ano, Gabi? Na Maricel? Saan kayo? Pupunta? Huwag ka mag-eskandalo. Sa lugar kung saan hindi amoy kasinungalingan, sagot ko. Binuksan ko ang pinto at lumabas sa madilim na kalsada ng Davao. Alam ko sa paghakbang kong ito, wala na akong babalikan. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko. Ito na ang simula ng pagtatapos ng pamilya Fajardo. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ako ang huling nakatayo. Akala ko ang gabing iyon na ang katapusan. Akala ko sapat na ang tapang ko para tuluyang talikuran ng impyernong ito. Pero hindi ganang kadali ang lahat. Bago pa man ako makalabas ng gate, hinarangan ako ng mga tauhan ni Mama Salvacion. Saan mo dadalhin ang apo ko, Maricel? Ang boses niya tila malamig na hanging galing sa sementeryo. Huwag mong kalimutan sa ilalim ng batas at ng perang, ginastos ko para sa pamilyang ito, wala kang kapangyarihan. Isang pirma ko lang sa pulisya. Hindi lang pagnanakaw ang ikakaso ko sa'yo, maaari ko ring sabihing kinidnap mo ang sarili mong anak. Napilitan akong bumalik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil kailangan kong maging matalino. Hindi ako pwedeng umalis ng walang armas, kaya ito ako ngayon, nasa kusina nagluluto, para sa hapunang alam kong magiging lason sa aking sistema. Bilisan mo riyan, Maricel, napakabagal mo talagang kumilos. Siguraduhin mong masarap ang adobo at kare-kare dahil napaka-importante ng mga panauhin nating na yon. Sigaw ni Mama Salvacion mula sa sala. Nairinig ko ang tawanan nila sa labas. Ang boses ni Gerardo masigla at puno ng sigla, isang boses na matagal ko nang hindi naririnig kapag ako lang ang kausap niya. At isang malanding hagikik ng isang babae. Si Isabel. Habang naghihiwa ako ng karne, tila bawat hiwa ay tumatama sa sarili kong puso. Ang pawis ko ay humahalo sa init ng kalan, pero ang kalooban ko ay nanginginig sa ginaw. Bakit kailangan ganito? Bakit kailangang ako ang magsilbi sa babaeng sumisira sa pamilya ko? Lord, give me patience, give me strength. Pabulong kong dasal habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Huwag kang iiyak, Maricel, huwag sa harap nila. Inihain ko ang mga pagkain. Nakita ko silang 4 sa hapagkainan, si Mama Salvacion, si Gerardo, si Donato Montilla at si Isabel. Napakaganda ni Isabel sa kanyang suot na pulang dress, tila isang rosas na nagniningning habang ako ay mukhang basahang nabahira ng harina at uling. Oh, heto na pala ang chef natin, mapang-uyam na sabi ni Mama Salvacion. Isabel, hiha,
Pagpasensyahan mo na ang hitsura ni Maricel. Ganyan talaga kapag galing sa hirap. Kahit anong bihis, amoy, kusina pa rin. Tumawa si Isabel, isang tawang tila musika sa pandinig ni Gerardo. Pero tila kuko na kumakalo sa pisara para sa akin. It's okay, Tita Salvacion. I understand. Hard work is admirable in a way. Tumingin ako kay Gerardo. Umaasang kahit konti ay ipagtatanggol niya ako. Pero iniwas niya ang kanyang tingin. Mas abala siya sa paglagay ng pagkain sa plato ni Isabel. Gerardo, gusto mo ba ng kare-kare espesyal ang pagkakaluto ko rito? Paborito mo ito, di ba? Tanong ko, sinusubukan ang huling hibla ng kanyang katapatan. Salamat, Maricel. Iwan mo na lang ang bowl dyan. Pwede ka nang bumalik sa kusina o kaya ay tingnan mo si Anya sa taas. Malamig niyang sagot. Hindi man lang niya ako tinignan sa mata. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ang pagkaing niluto ko ng may pagmamahal sa loob ng 12 taon na yon ay tila basura na lang sa paningin niya. Ang sakit. Ang sakit-sakit na makitang ang asawa mong nangakong mamahalin ka till death do us part ay mas pinahahalagaan pa ang presensya ng ibang babae sa harap ng sarili mong lamesa. Biglang tumayo si Mama Salvacion at itinaas ang kanyang baso ng wine. Ngayong gabi may mahalaga kaming anunsyo. Panimula niya, ang mga mata ay nakapako sa akin na tila nanunukso. Dahil sa lumalaking problema sa management ng ating bakery at alam naman nating lahat kung kanino kapabayaan yon, nagdesisyon kami ni Gerardo. Huminto siya sandali, tinitignan ang reaksyon ko. Ang puso ko ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. From now on, Isabel Montilla will be joining our company as the new strategic business advisor and co-owner. Siya na ang hahawak ng lahat ng financial records at marketing. Maricel, you will stay in the production as a regular baker. Wala ka nang pakialam sa mga libro at desisyon sa negosyo. Nabitawan ko ang hawak kong sandok. Blag. Ano, pero ako ang nagpalago sa bakery na ito. Ako ang nagpuyat para sa bawat recipe at bawat sentimo na pumasok. Hindi ko na napigilang sumigaw. Enough, Maricel. Patayo ring sigaw ni Gerardo. Huwag kang gumawa ng eksena sa harap ng mga bisita. You should be grateful na hindi ka namin pinapalayas. Isabel has a degree in business. Ikaw, high school lang ang natapos mo sa Bukidnon. Tanggapin mo na ang katotohanan, hindi ka na kailangan sa posisyong yan. Nanlit ako. Nanlit ako hindi dahil sa wala akong pinag-aralan, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng lalaking minahal ko. Tumingin ako kay Isabel na ngayon ay nakangiti ng matagumpay habang hinahaplos ang kamay ni Gerardo sa ibabaw ng lamesa. At doon, nakita ko ito. Sa daliri ni Isabel nagniningning ang 2-carat diamond ring. Ang singsing na nasa resibo, ang singsing na sabi ni Gerardo ay nawala sa taxi. Ang pait ng ulam na niluto ko ay wala pa sa pait na nararamdaman ko ngayon. Tila, may lason ang dumadaloy sa aking mga ugat. Pero hindi ito lason na papatay sa akin. Ito ay lason na magbibigay sa akin ng tapang na hindi ko akalaing meron ako. Strategic advisor, pag-uulit ko ang boses ko ay naging malamig at matatag. Sige, kung yan ang gusto nyo, pero tandaan nyo ito. Ang harina kapag sobrang piniga lalong tumitigas. At ang apoy na ginagamit nyo para sunigin ako, yun din ang apoy na gagamitin ko para tupukin ang lahat ng kasinungalingan nyo. Tinalikuran ko sila nang hindi lumuluha. Pumasok ako sa kusina at kinuha ang aking maliit na notebook kung saan nakatago ang lahat ng sikreto ng kumpanya. Kung gusto niyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging liwanag na tumatama sa aking mukha ay ang asul na sinag mula sa computer screen sa loob ng maliit na opisina ng bakery. Patay ang lahat ng ilaw at ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng aking puso. Sabi nila ang mga numero ay walang damdamin. Pero para sa akin, ang bawat digit na nakikita ko sa Excel sheet na ito ay tila mga patak ng dugo mula sa 12 taon kong pagsasakripisyo. Diyos ko po, napabulong ako habang kinukuskos ang aking mga mata. Hindi lang 1,000,000 ang nawawala. Sa loob ng huling 6 na buwan, unti-unting hinuhuthot ang pondo ng kumpanya. Maliit na halaga nung una hanggang sa lumaki ng lumaki. At ang pinakamasakit, ang account kung saan inililipat ang pera ay hindi sa akin, gaya ng ibinibintang ni Mama Salvacion.
Ang mga transfers ay direktang pumapasok sa isang offshore account na ang pangalan ay nakatago sa ilalim ng isang shell company. Ngunit hindi ako tumigil doon. Ginamit ko ang aking kaalaman sa system na ako mismo ang nagpa-install. Sinuri ko ang login history ng aming online banking. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang bawat transaksyon ay ginawa gamit ang isang IP address na nagmumula sa loob mismo ng mansyon ng mga Fajardo. At hinter ito mula sa laptop ko o kay Gerardo. Ang signal ay galing sa kwarto ni Mama Salvacion. Kaya mo ba ako gustong ipakulong Mama Salvacion dahil ikaw ang tunay na nagnanakaw sa sarili mong anak? Pakli ko sa aking sarili. Ang galit na kanina ay tila apoy, ngayon ay naging parang yelo, matigas, matalim at handang pumatay ng anumang pag-aalin langan sa puso ko. Agad kong isinaksak ang aking lumang USB drive. Sinimulan kong i-copy ang lahat ng files, ang audit logs, ang IP tracking at ang mga peking invoices na ginamit nila para palabasin na ako ang kumuha ng pera. Habang nakikita ko ang loading bar tila bawat porsyento ay isang hakbang palapit sa aking kalayaan. 90%? 95%? Biglang may narinig akong yabag sa labas. Mabilis, mabigat. Yabag ni Gerardo. Maricel! Maricel, nasaan ka? Sigaw niya mula sa main bakery area. Nagpanik ako. Mabilis kong hinugot ang USB kahit hindi pa tapos ang huling file. Pinatay ko ang monitor pero huli na. Bumukas ang pinto ng opisina at bumungad ang anino ni Gerardo na amoy alak at tila mainit ang ulo. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Sinusubukan mo bang burahin ang mga ebidensya ng pagnanakaw mo? Boses niya ay puno ng hinala. Bawat salita ay tila sampal sa akin. Hindi ako nagnanakaw, Gerardo. Tinitingnan ko lang ang mga orders para bukas. Alam mo naman, kahit tinanggalan niyo ako ng karapatan sa pera, ako pa rin ang gumagawa ng tinapay na kinakain niyo. Sagot ko ng mahinahon, pilit na itinatago ang nanginginig kong kamay sa likod ng aking palda. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Huwag mo akong lokohin, Maricel. Alam ni Mama ang lahat. Ibigay mo sa akin ang password ng server, na yun din. Wala sa akin ang password, Gerardo. Pinalitan na yun ni Isabel. Di ba siya na ang strategic advisor mo? Bakit hindi mo sa kanya itanong? Tinitigan niya ako ng matagal, tila naghanap ng butas sa aking mga mata. Sa sandaling yon, hindi ko nakita ang lalaking pinakasalan ko sa bukid nun. Ang nakita ko ay isang stranger na ang tanging mahal ay ang sarili niyang karangyaan. Umuwi ka na. Huwag na kitang makikita rito sa opisina nang wala si Isabel o si Mama. Dun ka lang sa kusina. Dun ka lang nararapat. Sabi niya bago ako binitawan ng marahas. Lumabas ako ng opisina na tila isang talunan pero sa loob-loob ko napangiti ako. Hindi niya napansin ang maliit na USB na mahigpit kong hawak sa aking palad. Pagdating ko sa kitchen area, tumigil ako sa harap ng isang malaking garapon ng harina. Ito ang pinaka-importanteng sangkap sa bakery na ito. Binuksan ko ang takip at ibinaon ang USB sa ilalim ng maputing harina. Dito ka muna, isip ko. Dahil sa oras na subukan nilang ilaglag ang huling alas nila laban sa akin, ang harinang ito ang dudumi sa kanilang malilinis na pangalan. Bumalik ako sa mansyon na tila walang nangyari. Pero bago ako matulog, nakatanggap ako ng isang email mula sa bangko. Isang notification na may bagong loan application ang kumpanya. Isang loan na ang collateral ay ang ancestral house ng mga Fajardo. Nanlaki ang mga mata ko. Ang bahay na tinitirhan namin, ang tanging alaala ng yumaong ama ni Gerardo, ay isinasugal na rin ni Mama Salvacion. At ang mas nakakapanghilakbotang application ay may pirma ko. Isang peking pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin. Hindi lang nila ako gustong paalisin, gusto nila akong iwan na may utang na aabot sa 10 milyong piso habang sila ay tumatakas kasama si Isabel. Humiga ako sa tabi ng natutulog kong anak na si Anya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak pa nga ako. Hindi tayo mapupunta sa kalsada. Hahayaan ko silang sunigin ang bahay na ito, pero sisiguraduhin kong tayo ang unang makakalabas bago ito tuluyang gumuho. Ang loob ng San Pedro Cathedral ay puno ng amoy ng kandila at insenso. Sa gitna ng katahimikan at ng malamig na simoy ng hangin, sa loob ng simbahan, doon ko lang naramdaman na pwede akong huminga.
Dito, hindi ako ang magnanakaw na asawa ni Gerardo o ang hampas lupa na dinala mula sa Bukidnon. Dito, isa lang akong anak na lumalapit sa kanyang ama. Lumuhod ako sa pinakalikurang bahagi ng mga upuan. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa aking mga tuhod pero hindi ko yon pinansin. Tumingala ako sa krus. Panginoon! Pabulong kong panimula pero agad na naputol ang aking boses dahil sa biglang pagbara ng kung ano sa aking lalamunan. Sa loob ng 12 taon, naging mabuti akong asawa. Tiniis ko ang bawat sampal ng salita ni Mama Salvacion. Tinanggap ko ang pagod, ang puyat, at ang bawat butil ng pawis para lang maitayo ang bakery na iyon. Akala ko, kapag ibinigay mo ang lahat, may matitira para sa iyo. Pero bakit ganon? Bakit kung sino pa ang nagtanim siya, pa ang gustong gutumin, Mama? Bakit ka umiiyak? Nagulat ako nang maramdaman ko ang maliit na kamay ni Anya sa aking balikat. Kanina pa pala siya nakatingin sa akin ng kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi dapat nararanasan ng isang 9 na taong gulang na bata. Wala ito anak, napuwing lang si Mama. Pagsisinungaling ko sabay mabilis na pahid ng luha. Alika, magdasal tayo. Yumukod si Anya, pero bago siya pumikit may sinabi siyang lagpaguho sa aking mundo. Mama, totoo ba ang sabi nila sa school na magnanakaw ka raw? Sabi ni Lucas kaya raw hindi na siya pwedeng makipaglaro sa akin kasi baka nakawin ko rin daw ang toys niya. Tila may sumaksak sa puso ko. Ang sakit na ibinigay ni na Gerardo at Mama Salvacion ay kaya akong tiisin. Pero ang makitang nadadamay ang anak ko, yon ang hindi ko mapapatawad. Niyakap ko si Anya ng napakahigpit. Nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Hindi totoo yon, Anya. Makinig ka kay Mama. Hinding-hindi, gagawa ng masama si Mama. Pangako yan. Sabi ko habang pilit kong pinapatatag ang aking boses, kahit gusto ko nang sumabog sa galit. Maricel? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko mula sa gilid. Paglingon ko, nakita ko si Ate Ramos. Siya ang dating abogado ng pamilya Fajardo bago siya pinalitan ni Mama Salvacion ng isang mas madaling kausap na abogado. Ate Ramos, anong ginagawa niyo rito? Dito ako, palagi nagdarasal bago pumunta sa korte, aniya, sabay upos sa tabi ko. Tumingin siya kay Anya at naumiti ng tipid bago muling ibinaling ang seryosong tingin sa akin. Nabalitaan ko ang nangyayari sa bakery at nakita ko rin ang mga papeles na lumalabas sa Land Registration Authority tungkol sa inyong bahay. Kinabahan ako. Ang tungkol sa loan, totoo po ba yon? Tumango siya ng mabigat. Maricel, kailangan mo mag-ingat. Hindi lang pera ang gusto nila. Ang balak ni Salvacion ay i-default ang loan na yon gamit ang peking pirma mo. Kapag hindi nabayaran ng bangko ang kukuha sa bahay, pero ang perang nakuha sa loan ay nasa offshore account na. At ikaw ang mananagot sa kasong estafa at falsification of documents. Napahawak ako sa dibdib ko. Gagawa po ba talaga sila ng ganoon sa akin? Asawa ako ni Gerardo. Maricel Samondong, kinalalagyan mo ngayon ang utang na loob at pagmamahal ay wala ng halaga kapag pera na ang nakataya. Ang hiya o hiya na kinatatakutan mo yon ang gagamitin nila para pasunurin ka. Seryosong payo ni Ate Ramos. Huwag kang aamin sa kahit ano. At kung may hawak kang ebiden, siya itago mo yan ng maigi. Huwag kang magpapakita ng alas hanggat hindi pa inilalatag ang lahat ng baraha sa lamesa. Hinawakan ko ang krus na nakasabit sa leeg ko. Ano pang dapat kong gawin, attorney? Wala akong pera para lumaban sa kanila. Gamitin mo ang tanging bagay na wala sila Maricel, ang katotohanan at ang suporta ng mga taong tunay na nakakaalam ng sakripisyo mo. Ang mga empleyado mo sa bakery? Sila ang susi. Tumayo na si Ate Ramos at iniwan ang kanyang card sa akin. Huwag kang matakot, Maricel. Sabi nga sa Biblia, the truth shall set you free. Pero bago ka maging malaya, kailangan mo munang maging matatag na parang bato. Pag-alis ni Ate Ramos, muli akong tumingin sa altar. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, hindi na ako nanalangin para matapos ang hirap. Nanalangin ako para sa talino at lakas na durugin ang bawat kasinungalingang itinayon nila laban sa akin. Lord, huwag niyo po akong hayaang mabuhay. Para kay Anya, para sa danggal ko, lalaban ako.
Paglabas namin ng simbahan, nakita ko ang sasakyan ni Gerardo na naghihintay sa labas. Nakadungaw siya sa binta, ang mukha ay puno ng inis. Saan-saan mo ba dinadala ang anak ko? Kanina pa kami naghihintay ni Isabel sa restaurant para sa lunch meeting natin. Sigaw niya, pagkapasok pa lang namin sa loob ng sasakyan. Tumingin ako sa kanya sa rearview mirror. Wala na ang takot sa mga mata ko. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting hindi niya naintindihan. Lunch meeting o baka naman family meeting nyo kasama ang bago mong asawa? Tanong ko ng mahinahon. Ano bang pinagsasabi mo, magtigil ka Maricel? Kung ayaw mo masaktan, matuto kang lumugar? Naglulugar na ako, Gerardo. Sabi ko habang hinahaplos ang kamay ni Anya. Naglulugar na ako, para sa araw na kayo naman ang luluhod sa harap ko. Hindi na siya nakasagot. Pinaharurot niya ang sasakyan, hindi alam na ang asawang inaakala niyang sunod-sunuran ay nagsisimula ng maghukay ng sarili nilang libingan. Ang kapal ng mukha mo, hindi ko akala ay magagawa mo ito sa pamilyang nagpakain at nagpatira sa'yo. Ang sigaw ni Mama Salvacion ay tila isang kulog na bumasag sa abalang umaga sa loob ng main kitchen ng bakery. Lahat ng mga empleyado, ang mga panadero, ang mga kahera, maging ang mga customer na nasa labas, ay napatigil at napatingin sa amin. Nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang aking mga kamay na may bahid pa ng harina ay nagsimulang manginig. Hindi ito takot kundi ang matinding pagkabigla sa bilis ng pangyayari. Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama? Tanong ko habang pinipilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Huwag mo akong mamama, 1,000,000 piso, 1,000,000 piso ang nawawala sa vault sa loob ng opisina ko. At sino lang ba ang may alam ng code bukod sa amin, ni Gerardo? Ikaw. Dahil ikaw ang dating humahawak ng accounts. Lumapit si Gerardo, kasunod si Isabel, na nakasuot ng isang mamahaling puting dress, tila isang anghel, na nanonood ng pagbitay sa akin. Ang mukha ni Gerardo ay puno ng kunwaring pagkadismaya, habang ang mga mata ni Isabel ay nagniningning sa tuwa na pilit niyang itinatago. Maricel, bakit? Tanong ni Gerardo. Ang boses niya ay malakas para marinig ng lahat. Akala ko ba sapat na ang binibigay ko sa inyo, ni Anya? Bakit kailangan mong magnakaw sa sarili nating kumpanya? Wala akong kinuha, Gerardo. Alam mo yan, maghapon ako narito sa kusina. Nakikita ako ng mga staff. Ah, talaga? Nakangising singit ni Mama Salvacion. Kung ganon, bakit may nakakita sa'yo na pumasok sa opisina ko kaninang madaling araw? At bakit nahanap namin ito sa locker mo? Ibinagsak niya sa ibabaw ng lamesa ang aking luma at kupas na bag. Mula sa loob nito bumagsak ang ilang bundle ng tig-1,000 piso na nakabalot sa plastic ng bakery. Kasama nito ang isang gintong kwintas, ang paboritong kwintas ni Mama Salvacion na may pendant na krus. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Alam ko na ito ang sandaling binalak nila. Ang perfect trap para tuluyan ako mapalayas nang walang kahit anong makukuha. Hindi sa akin yan. Pabulong ko pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi masakit ang pisngi ko. Ang masakit ay ang dangal ko na niyuyurakan nila sa harap ng mga taong itinuring kong pamilya sa loob ng mahabang panahon. Ang mga empleyado ko, ang mga panadero. Ang tinuruan ko, lahat sila ay nakatingin sa akin na may halong awa at duda. Magnanakaw, hampas lupa. Muling sigaw ni Mama Salvacion. Tumawag kayo ng pulis ngayon din, ipakulong ang babaeng yan. Wait, tita! Malumanay na sabi ni Isabel habang hinahaplos ang braso ni Mama Salvacion. Huwag na nating paabutin sa pulis. Isipin natin ang kahihiyan ng pamilya Fajardo kapag nalaman ng buong Davao na ang asawa ni Gerardo ay isang kriminal. Maricel, kung aamin ka at pipirma ka sa dokumentong ito, hindi ka namin ipakukulong. Inilapak ni Isabel ang isang folder sa harap ko. Isang Affidavit of Desistance and Voluntary Surrender of Rights. Sa madaling salita, aamin ako sa kasalan ng hindi ko ginawa at kapalit nito isusuko ko ang lahat ng karapatan ko sa bakery, sa mga ari-arian at pati na rin ang karapatan ko kay Anya. Tumingin ako kay Gerardo, ang asawa ko, ang lalaking pinang-akuan kong mamahalin sa hirap at ginhawa. Gerardo? Papayag ka ba rito? Alam mo hindi ko ito magagawa?
Sabi ko, ang boses ko ay basag na, pero puno pa rin ng dignidad. Pirmahan mo na, Marcel. Malamig niyang sagot. Ito na lang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Isipin mo si Anya. Gusto mo bang lumaki siya na ang ina ay nasa likod ng rehas? Sa sandaling iyon, tila gumuho ang huling tulay na naguugnay sa akin at kay Gerardo. Ang bawat salita niya ay tila mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Pero hindi nila alam, hindi ako ang bangkay sa kabaong na ito. Sila. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit na ngayon ay kumukulo sa aking mga ugat. Tumingin ako sa paligid. Ang mga mata ng mga empleyado ko, nakita ko ang takot nila para sa akin. Hindi ako iyak. Hindi ako magmamakaawa. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Mama Salvacion at ang tagumpay sa mga mata ni Isabel. Akala nila panalo na sila. Pero sa halip na pirmahan ang dokumento, mabilis kong kinuha ang folder at pinunit ito sa gitna. Pinunit ko ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso at isinabog ko ito sa mukha ni Isabel. Wala akong pipirmahan. Sabi ko, ang boses ko ngayon ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Kung gusto niyo akong ipakulong, sige. Pero sisiguraduhin ko na bago ako pumasok sa selda, isasama ko kayong lahat. Dahil hindi lang ang 1 milyong ito ang alam ko rin ang tungkol sa loan sa offshore accounts at sa lahat ng kasinungalingan nyo. Anong sabi mo? Namumutlang tanong ni Mama Salvacion. Tumawag kayo na pulis, sige tawagan nyo. Hamon ko habang inilalabas ko ang aking cellphone. Pero bago sila dumating, mapapanood na ng buong Davao ang video ng paglipat ng pera mula sa opisina mo, Mama Salvacion. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling at ang mga anino sa dilim na kunan ko. Pagsisinungaling ko yon tungkol sa video pero alam kong kakagat sila. Nakita ko ang takot na gumuhit sa mukha ni Gerardo. Ang kumpiyansa ni Isabel ay biglang naglaho. Maricel, mag-usap tayo ng maayos. Biglang bawi ni Gerardo ang boses ay nanginginig na ngayon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ko habang kinukuha ang aking bag. Hindi niyo ako kailangang palayasin. Dahil ako na ang kusang aalis sa bahay na ito. Pero tandaan niyo, aalis ako hindi bilang isang talunan, kundi bilang may-ari ng katotohanan na dudurog sa inyong lahat. Naglakad ako palabas ng bakery. Bawat hakbang ko ay may bigat, bawat tingin ng mga tao ay tila saksak. Pagdating ko sa kalsada, doon lang ako huminto. Doon lang tumulo ang isang butil ng luha na kanina ko pa pinipigilan. Binuksan ko ang aking phone at diniyal ang numero ni Ate Ramos. Attorney, ituloy na natin ang plano. Sinimulan na nilang sunog. Ngayon hahayaan nating lamunin sila ng sarili nilang apoy. Akala ko ang pag-alis sa mansyon ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko. Pero habang nakatitig ako sa kisame ng maliit at mainit na kwartong inupahan ko sa gilid ng palengke, na-realize ko na ang impyerno ay hindi isang lugar, kundi ang taong pinagkatiwalaan mo ng 12 taon ng iyong buhay. Gabi na at tanging ang mahinang paghina ni Anya sa tabi ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pero ang katahimikan ay binuwag ng malalakas na katok sa pinto. Bang! 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 Maricel, buksan mo ito. Alam kong narito kayo. Ang boses ni Gerardo. Pero hindi ito ang boses ng asawa kong malumanay. Ito ang boses ng isang taong naging desperado dahil sa takot na mabunyag ang kanyang mga baho. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, tinitiyak na hindi magigising si Anya. Bumungad sa akin si Gerardo, magulo ang buhok amoy alak at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong kailangan mo, Gerardo? Gabi na, natutulog ang anak mo. Sabi ko ng mahinahon, pero matalim ang bawat salita. Pumasok siya ng pilit, itinulak ako ng bahagya para makapasok sa maliit na kwarto. Lumingon siya sa paligid nang may pangdidire. Dito mo ititira ang anak ko, sa lugar na amoy kanal at dikit-dikit ang mga bahay. Napaka-irresponsable mong ina, Maricel. Mas irresponsable ang amang ng babae at ninakawan ang sarili niyang pamilya para lang sa isang linta. Sagot ko habang nakaharang sa tapat ng higaan ni Anya. Lumapit siya sa akin, ramdam ko ang init no kanyang hininga sa aking muka. Hinawakan niya ang aking panga ng napakahigpit, tila gusto niyang durugin ang aking mga buto. Makinig ka sa akin, hampas lupa. Akala mo ba matatakot mo kami sa mga peking video mo? Akala mo ba maniniwala ang sinuman sa isang babaeng taga-bukid na walang pinag-aralan laban sa amin?
Kung hindi kayo natatakot, bakit ka narito, Gerardo? Bakit nanginginig ang mga kamay mo? Mas hinigpitan niya ang hawak sa akin. Narito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Ibigay mo sa akin ang USB. Lahat ng kopya ng files na kinuha mo burahin mo at babalik ka sa mansyon. Magluluto ka, magtatrabaho ka at susunod ka sa bawat gusto ni Mama. Natawa ako ng mapait. Isang tawa na puno ng uyam. Para ano? Para maging alipin nyo habang buhay? Para panuurin kayo nagpapakasasa sa pera ng bakery habang ako ang sumasalo ng mga kasalanan nyo? Hindi mo naiintindihan, Maricel. Biglang nagbago ang boses niya. Naging malamig at nakakapangilabot. Hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Dahil kung hindi ka papayag, bukas na bukas din kukunin ko si Anya. At sisiguraduhin ko na hinding-hinding mo na siya muling makikita. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Anong sabi mo, hindi mo pwedeng gawin yon? Ako ang nagpalaki sa kanya. Talaga sa tingin mo ba, papanigan ka ng batas? May kaso ka ng pagnanakaw, Maricel. May mga saksi kami. Ang mga empleyado na takot mawala ng trabaho, kaya sasabihin ang kahit anong gusto namin. Sa mata ng korte, ikaw ay isang kriminal, isang magnanakaw at isang inang. Walang kakayahang pakainin ang kanyang anak. Binitiwan niya ang pangako at itinulak ako ng marahas. Napaupo ako sa sahig, ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa uwat-pait na katotohanan. Gagamitin niya ang sarili naming anak para lang protektahan ang kanyang sarili. Isang pirma ko lang sa affidavit ng mga tauhan ko at dadamputin ka ng pulis sa harap ni Anya. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang makita ng anak mo na pinuposasa ng nanay niya? Patuloy niya habang nakangisi ng tila isang demonyo. Tumingin ako kay Anya na nagsisimula ng magising dahil sa ingay. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumakamot sa kanyang mga mata. Mama, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Agad akong tumayo at niliyag si Anya. Wala anak, go back to sleep. Nag-uusap lang kami ni Papa. Tumingin si Gerardo kay Anya. Pagkatapos ay muling gumaling sa akin. You have 24 hours, Maricel. Ibigay mo ang USB, pirmahan mo ang waiver na wala kang kinalaman sa bakery, at aminin mo ang pagnanakaw para matapos na ang gulo. Kung hindi, ihanda mo na ang sarili mo. Dahil ito na ang huling gabi na makakatabi mo ang anak mo. Lumabas siya ng kwarto nang hindi man lang tinignan ang anak niya ng may pagmamahal. Ang tanging iniwan niya ay ang amoy ng alak at ang bigat ng isang banta na tila isang lubid na nakapulupot sa aking leeg. Naiwan ako nakayakap kay Anya, ang aking mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking pisngi. Nararamdaman ko ang pagguho ng bawat pader ng aking pagkatao. Paano ko lalabanan ng isang halimaw na handang sunugin pati ang sarili niyang anak para lang manalo? Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang card ni Ate Ramos. Pero bago ko pa man madial ang numero niya, may napansin akong isang notification sa email ko. Mula ito kay Liza, ang aking pinakatiwalaang tauhan sa bakery. Ate Maricel, nakita ko po si Isabel at si Mama Salvacion sa opisina kanina. May pinag-uusapan silang bagong supplier ng harina mula sa ibang bansa. Pero ate, ang pangalan ng supplier, kamukha ng pangalan ng kumpanya na nakita mo sa offshore accounts. Mukhang gagamitin nila ang bagong loan para bayaran ang sarili nilang kumpanya sa labas. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa nila. Money laundering. At ginagamit nila ang bakery bilang front. Huminga ako ng malalim. Pinahid ko ang aking mga luha. Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa akin na yon ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong desisyon. Gerardo, akala mo ay nahanap mo na ang kahinaan ko. Pabulong kong sabi habang nakatingin sa natutulog na si Anya. Pero hindi mo alam na ang isang inang wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kaaway na makakaharap mo. Hindi ako susuko. Hindi ko ibibigay ang USB. Dahil ang USB na iyon ang magiging susi para mabuksan ang pintuan ng kulungan na sila mismo ang nagpagawa para sa kanilang sarili. Ang lamig ng hangin mula sa maliit na bintana ay hindi sapat para pawiin ang init ng kape sa aking lalamunan. Habang pinapanood ko ang mahimbing na pagtulog ni Anya, unti-unting nabubuo sa isip ko ang mga piraso ng puzzle. Ang pagbabanta ni Gerardo kagabi ay hindi gawa ng isang taong makapangyarihan. Yon ay kilos ng isang taong takot na takot.
Sa tulong ni Liza, nakipagkita ako kay Ati Ramos sa isang maliit na karinderya malayo sa sentro ng Davao. Walang makakakilala sa amin dito. Nakasuot ako ng simpleng t-shirt at sombrero malayo sa imahe ng asawa ng isang Fajardo. Inilapag ni Ati Ramos ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang mga mata niya ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala. Nakuha ko na ang certified true copy mula sa Land Registration Authority Maricel. At ang mga natuklasan ko ay higit pa sa inaasahan natin. Panimula niya habang inilalabas ang mga papeles. Hinawakan ko ang mga dokumento. Ang mga kamay ko ay hindi na nanginginig. Sanay na ako sa pait na yon ay naghahanap na lang ako ng katarungan. Ano po ang ibig sabihin ng mga ito, attorney? Totoo bang nakasangla ang ancestral house ng mga Fajardo? Bumuntong hininga si Ati Ramos at itinuro ang isang partikular na pahina. Oo, nakasangla, pero hindi sa isang ordinaryong bangko. Ang pangunahing nagpautang sa kumpanyang ginamit ni Salvacion ay isang private lending firm. At alam mo ba kung sino ang may-ari ng firm na yon? Tinitigan ko ang pangalan na nakaimprinta sa papel. Montilla Holdings. Napatakip ako ng bibig. Ang pamilya ni Isabel si Donato Montilla. Tama ka, sagot ng abogado. Ibinenta ng patago ni Salvacion ang kaluluwa ng pamilya niya kay Donato Montilla. Baon sa utang ang mga Fajardo Maricel. Ang magandang buhay na ipinapakita nila sa buong Davao ay isang malaking ilusyon. Para hindi sila mawala ng mukha o mapahiya sa mataas na lipunan, kailangan nilang mapanatili ang koneksyon sa mga Montilla. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit pilit ipinapasok ni Salvacion si Isabel sa pamilya. Tila nagliwanag ang buong paligid sa aking isipan. Ang katotohanan ay parang yeast sa isang masa ng tinapay. Kahit anong tago mo sa dilim, alsa at alsa rin ito. Hindi ako tinanggal dahil lang sa ayaw sa akin ni Mama Salvacion o dahil sa pambabae ni Gerardo. Tinanggal ako dahil kailangan nila ng isasakripisyo. Kaya pala nila ginawa ang peking pagnanakaw. Bulong ko ramdam ang bigat ng pagtatraidor. Gusto nilang ipasa sa akin ang mga utang. Kung ako ang makukulong dahil sa pagkawala ng pondo, malilinis ang pangalan ni Mama Salvacion at magagamit nila ang pera para bayaran ang Montilla Holdings. Gagawin nila akong tulay para maisalba ang kanilang danggal. At may isa pang twist, Maricel. Patuloy ni Ati Ramos, ang boses ay tila bumaba palalo. Tingnan mo ang mga pirma sa kontrata. Sinuri ko ang ilalim na bahagi ng pahina. Nandun ang peking pirma ko bilang asawa ni Gerardo at ang pirma ni Mama Salvacion. Pero nang hanapin ko ang pangalan ng asawa ko, walang pirma si Gerardo. Hindi alam ni Gerardo. Usal ko hindi makapaniwala. Wala siyang kaalam-alam na isinangla na ng sarili niyang ina ang bahay na pamana ng kanyang ama. Natawa ako ng mapait. Ang asawa kong akala mo ay napakalakas at napakatalino na, nagmamayabang sa kanyang mga baluktot na Ingles para magmukhang respetadong negosyante, ay isa lamang tuta na pinaglalaruan ng sariling ina. Kinagamit lang din siya ni Mama Salvacion para patibayin ang ugnayan sa anak ni Donato na si Isabel. Ano na ang plano mo, Marcel? Kung ilalabas natin ito, magkakagulo ang buong angkan nila. Tanong ni Ati Ramos. Tumingin ako sa labas ng karinderya sa mga taong nagpapakahirap magtrabaho para sa kakarampot na barya. 12 taon akong nagpakababa para sa pamilyang iyon. Tiniis ko ang pagiging inday na taga-Bukidnon na laging minamaliit. Hindi lang tayo maglalabas ng ebidensya, attorney. Seryosong sagot ko. Pupunta tayo sa bangko bukas. Kakausapin natin ang compliance officer tungkol sa peking pirma ko. Oras na malaman ng bangko na may pandaraya sa loan documents, iba-freeze nila ang lahat ng accounts ng bakery, kasama na ang credit line na ginagamit nila para sa operasyon. Nanlaki ang mga mata ni Ati Ramos, ngunit may bahid ng paghanga. Pero Maricel, kapag ginawa mo yan, matitigil ang buong operasyon ng mga panaderya. Hindi makakabili ng harina, hindi makakasweldo ang mga tao. Guguho ang negosyo sa loob ng ilang araw. Alam ko, at yan mismo ang gusto kong mangyari. Malamig kong wika. Kailangan nilang maramdaman ng gutom. Kailangan nilang makita na ang hampas lupa na minatamata nila ang tanging haligi na pumipigil sa pagbagsak ng kanilang palasyo. Tinanggap ni Ati Ramos ang aking desisyon at inayos ang mga papeles.
Bago kami maghiwalay, nag-iwan siya ng isang huling payo. Mag-ingat ka, Maricel. Kapag na-corner ang ahas, mas nagiging mabagsik ang tuklaw nito. Naglakad ako pabalik sa inuupahan kong kwarto. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking sandata. Ang mga fahardo ay nagtatago sa likod ng wad na yaman at baluktot na utang na loob. Susunigin ko ang kanilang maskara at gagawin ko yon gamit ang mismong apoy na itinutok nila sa akin. Nang malapit na ako sa pinto ng aming kwarto, naramdaman ko ang pag-ilaw at pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bulsa. Kinuha ko ito at binuksan ang screen. Isang mensahe mula sa isang unknown number na ngunit alam ko kung kanino ito galing. Isabel. Ang mensahe ay maikli na ngunit sapat na para pabilis sa tibok ng aking puso. Let's meet. I have something you'll hate. Kapag hindi ka pumunta si Anya ang makakaalam ng totoo tungkol sa nanay niya. Kinuyom ko ang aking palad. Gusto niya ng laro pag bibigyan ko siya. Ang amoy ng mamahaling kape at matamis na pastry sa loob ng isang eksklusibong cafe sa Abriza Mall ay tila sumasakal sa akin. Napakalamig ng aircon, ngunit ang pawis sa aking mga palad ay hindi nawawala. Nakaupo ako sa isang sulok na kasuot ng simpleng pantalon at kupas na blusa, naghihintay sa babaeng umangkin sa buhay na pinaghirapan kong buuin. Hindi nagtagal pumasok si Isabel. Hawak niya ang isang sikat na designer bag, ang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang sapatos ay tumutunog sa bawat hakbang umaakit ng pansin ng bawat tao sa loob. Umupo siya sa harap ko, ang mukha ay nakangiti, ngunit ang mga mata ay puno ng matinding pandidiri. Mabuti naman na tumating ka, Marcel. Akala ko'y magtatago ka na lang habang buhay sa kung saang eskinita. Panimula niya sabay lapag ng kanyang bag sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kahit anong gawin mo, mukha ka pa rin katulong. Hindi ako nagpakita ng emosyon. Tinitigan ko lamang siya ng diretso sa mata. Ano ang kailangan mo, Isabel? Wala akong oras para makipagpaligsahan sa mga palamuti mo sa katawan. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng kumpiyansa. Humalo kip-kip siya at sumandal sa upuan. Gusto ko lang tapusin ang kahibangan mo, Maricel. Let us be practical. Nakikiusap na si Gerardo sa akin na bilisan ang pag-aayos ng annulment ninyo. Gusto na niyang magsimula ng bagong buhay kasama ako, isang buhay na malayo sa kahihiyan na dinadala mo sa pamilya niya. Bumuntong hining siya na tila naaawa sa akin. Alam mo, naaawa ako kay Anya. Lumalaki siyang walang maayos na kinabukasan dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung pipirmahan mo lang sana ang affidavit na ikaw ang nagnakaw ng pera at lalayo ka na ng tuluyan, baka sakaling bigyan ko pa ng allowance ang anak mo. But if you keep fighting us, sisiguraduhin kong sa DSWD babagsak ang bata. Nang marinig ko ang pangalan ng aking anak, tila may nag-apoy sa aking dibdib. Ang kamao ko ay otomatikong nakuyom sa ilalim ng lamesa. Ngunit naalala ko ang payo ni Ate Ramos. Kailangan kong maging malamig. Kailangan kong gamitin ang utak, hindi ang galit. Humigop ako ng tubig mula sa baso, bago ako nagsalita ang boses ko ay kalmado at mababa. Huwag na huwag mong isasama ang anak ko sa maruming laro niyo, Isabel. Dahil hindi mo kilala kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang dugo at laman. Umikot ang kanyang mga mata. Oh, please, spare me the drama, Maricel. Wala kang laban. Si Gerardo mismo ang nagbigay sa akin ng buong kontrol sa expansion ng bakery. Sa susunod na buwan, magbubukas kami ng 3 bagong branches gamit ang malinis na pera niya at ang koneksyon ng tatay ko. Isang mayamang angka na walang utang at walang bahid, yan ang mga fahardo ngayon. At ikaw isa, ka na lang masamang panaginip. Sa sandaling yon, hindi ko napigilan ang aking sarili. Natawa ako. Isang tawa na nanggaling sa kailaliman ng aking lalamunan. Isang tawa ng dalisay na pang-aasar na umalingaw-ngaw ng mahina sa aming pwesto. Nangunot ang noni Isabel. Nawala ang kanyang pilit na ngiti. Anong nakakatawa? Umiling ako habang tinititigan ng mamahaling diamante sa kanyang daliri. Ang nakakatawa, Isabel, ay kung gaano ka katalino sa negosyo, pero napakabobo mo pagdating sa pagkilala sa taong papakasalan mo. Excuse me? Taas kilay niyang tanong, ang boses ay nagsisimula ng tumaas.
Inilapit ko ang aking mukha sa kanya, binabaan ko lalo ang aking boses para kaming dalawa lang ang makarinig. Malinis na pera, walang utang. Yan ba ang sinabi sa'yo ni Gerardo? Na ang mga Fajardo ay isang mayamang angkan na naghihintay lang sa pamumuhunan ng tatay mo si Donato? Yes, because that is the truth. Ang yaman nila ay nakikita sa mga ari-ari nila. Mabilis niyang sagot, ngunit nakita ko ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Kung ganon, hindi ba sinabi sa iyo ni Gerardo na ang ancestral house na tinitirhan nila ngayon ang nag-iisang malaking ari-ari ng pamilya nila ay nakasangla? Tanong ko. Ang bawat salita ay binibigkas ko ng mabagal at malinaw. Namula ang mukha ni Isabel. Nagsisinungaling ka desperada ka lang para sirain kami? Bakit ako magsisinungaling sa isang bagay na madaling patunayan sa Land Registration Authority? Patuloy ko hindi binibigyan ng pagkakataong makabawi ang kanyang emosyon. Sige, tanungin mo si Gerardo. Ay teka, hindi rin pala alam ng magaling kong asawa. Dahil si Mama Salvacion ang mapagmataas mong magiging biyenan ang patagong nagsangla ng bahay nila. At alam mo ba kung kanino nakasangla Isabel sa kumpanya ng tatay mo? Sa Montilla Holdings. Tila tumigil sa paghinga si Isabel. Ang kulay sa kanya mukha ay unti-unting naglaho. Ang kanya mga mata ay nanlaki habang pinoproseso ang bigat ng aking sinabi. Ang mga Fajardo ay baon sa utang Isabel. Wala silang pera para sa expansion na ipinagmamalaki mo. Paliwanag ko, tinitiyak na bawat salita ay tila lason na gagapang sa kanyang isipan. Ang dahilan kung bakit gustong-gusto ka ni Mama Salvacion ay hindi dahil maganda ka o matalino ka. Gusto ka niya dahil ikaw ang tiket nila para hindi sila singilin ng tatay mo. Ginagamit ka nila para takpan ang butas ng kanilang gumuguhong palasyo. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Gerardo. Pabulong na sagot ni Isabel, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay nagsimula ng manginig. Mahal ka niya kapag nakikita niya ang pera ng pamilya mo. Malupit kong sagot. At alam mo ba kung bakit pinilit nilang palabasin na ako ang nagnakaw ng 1 milyon mula sa bakery? Dahil kailangan nila ng scapegoat. Kailangan nilang mag-default sa utang nang hindi nasisira ang pangalan nila. Kapag nakulong ako, sasaluin ko lahat ng kasalanan nila, ganun sila katuso. At kapag nakuha na nila ang gusto nila, sa tingin mo ba hindi nila gagawin yan sa iyo? Sumandala ko pabalik sa aking upuan. Pinapanood ang tuluyang pagguho ng kanyang kumpiyansa. Ang babaeng kanina ay tila reyna na handa akong tapakan. Ngayon ay tila isang batang naliligaw at natatakot sa dilim. Tumayo ako at inayos ang aking dalang maliit na bag. Mag-isip-isip ka, Isabel. Baka sa huli ang pinapang-arap mong kasal kay Gerardo ay maging isang malaking bangungot kung saan ikaw naman ang magbabayad ng kanilang mga utang. Tinalikuran ko siya at naglakad palabas ng cafe. Hindi ko na siya nilingon. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na at alam kong tutubo ito upang lasunin ang kanilang peking relasyon. Paglabas ko ng mall syaktong, umihip ang mainit na hangin ng Davao. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Isang text message ang lumitaw sa screen, mula kay Ate Ramos. Maricel, tapos na ang proseso. Naipaalam na natin sa bangko ang tungkol sa peking pirma mo sa loan documents. Gumagawa na sila ng aksyon. Napangiti ako ng malungkot. Sa wakas ang hustisya ay nagsisimula ng gumulong. Kasabay ng pag-ilaw ng screen ng aking telpon o mula sa loob ng cafe na kalalabas ko, lang marinig ko ang matalim at sunod-sunod na pagtunog ng mamahaling cellphone ni Isabel. Mula sa salamin, nakita ko siya nagmamadaling sumagot. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Kahit hindi ko marinig ang boses sa kabilang linya, nababasa ko ang reaksyon ni Isabel. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka ang mga mata, ay nanlalaki sa matinding gulat. Halatang mula ito kay Gerardo na malamang ay nagpapanik na. Dahil sa oras na yon, isang opisyal na email mula sa bangko ang ipinadala sa opisina ng mga Fajardo. Ang lahat ng corporate accounts ng bakery, ang kanilang credit line para sa materyales, at ang pondo para sa pinagmamalaki nilang expansion, lahat yon ay tuluyan ng na-freeze ng bangko. Ang ulan ay malapit ng bumagsak at wala silang masisilungan. Tila isang malakas na ipo-ipo ang tuluyang sumalpok sa kaharian ng mga Fajardo kinabukasan. Ang umaga sa maliit na kwartong inuupahan namin ni Anya ay tahimik, ngunit sa kabilang ibayo ng Davao, alam kong nagkakagulo na ang mga taong minsang nagturing sa akin bilang basahan.
Nabasag ang katahimikan nang mag-ilaw ang screen ng aking cellphone. Pangalan ni Liza ang nakarehistro. Pagsagot ko, bungad agad ang nanginginig niyang boses na balot ng kaba. Ate Maricel, nagkakagulo na rito sa main branch. Pabulong, ngunit mabilis na ulat ni Liza, tila nagtatago sa isang sulok ng kusina. Walang dumating na delivery ng harina mula sa supplier. Hinaharang ng bangko ang lahat ng check na in-issue ni Sir Gerardo kahapon. Tumawag ang manager ng bangko, naka-freeze daw ang buong corporate account natin. Pati ang sweldo ng mga tao bukas walang pondo. Nagwawala na si Mama Salvacion sa opisina. Napapikit ako. Ang bawat salita ni Liza ay tila musikang matagal ko nang hinihintay. Ngunit may dalang kirot para sa mga inosenteng empleyado. Liza, makinig ka? Kalmado kong utos. Sabihin mo sa mga panadero, huwag silang umalis. Ilista mo lahat ng utang ng kumpanya sa sweldo nila. Ako ang bahala. Malapit ang matapos ang paghihirap ninyo. Bago pa man makasagot si Liza, umilaw muli ang telepono ko. Isang tawag, call waiting mula kay Gerardo. Pinatay ko ang linya ni Liza at sinagot ang asawa kong tiyak na mauubusan na ng hininga sa panliliit. Ano na naman ang ginawa mo, Maricel? Ang boses ni Gerardo ay umalingaw-ngaw sa aking pandinig, puno ng galit, takot at kawalang asa. Bakit naka-hold ang lahat ng credit lines natin? Pumunta ka sa bangko kahapon? Hindi ba? Anong kasinumalingan ang sinabi mo sa kanila? Tumingin ako sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga nagtitinda sa palengke na lumalaban ng patas sa buhay. Wala akong sinabing kasinungalingan, Gerardo. Sinabi ko lang ang totoo na hindi akin ang pirma sa loan documents ng inyong ancestral house. Ang bangko na mismo ang gumawa ng aksyon na malamang may pandaraya sa mga papeles nyo. Are you out of your mind? Sigaw niya tila isang batang inagawa ng laruan. Maricel, you are destroying the company. We need to focus on the vision. Paano ang expansion natin? Paano ang mga investors? Binabagsak mo ang pamilya natin dahil lang sa pagiging bitter mo. Anong vision, Gerardo, ang vision? Na patuloy kayong mabuhay sa luho habang ako ang binabaon nyo sa utang. Malamig kong sagot ang boses ko ay hindi natitinad. At huwag mo sabihing pamilya natin. Pamilya mo, Gerardo. Tinapos nyo na ang karapatan ko noong pinalayas nyo kami ni Anya. Ngayon harapin nyo ang resulta ng inyong kasakiman. Hindi pa tayo tapos, Maricel. Pinapatawag ni Mama ang lahat ng shareholders, pati ang mga kamag-anak natin at si Donato Montilla para sa isang emergency meeting ngayong hapon. Pumunta ka rito. You will face the consequences of your actions. Pinatay niya ang tawag bago pa ako makasagot. Napangiti ako ng malungkot. Sila na ang nabuking, sila pa rin ang matapang. Ganyan talaga ang mga taong nasanay sa kapangyarihan. Kapag inalis mo ang kanilang trono, gagamitin nila ang lahat ng natitirang bato para pukulin ka. Lord, give me strength. Ang panalangin ito ay hindi na para makatiis, kundi para hindi ako panghinaan ng loob sa pagtapos ng laban na ito. Alas 3 ng hapon nang dumating ako sa main function room ng Pamilya Fajardo. Ang espasyong iyon, na minsang naging saksi sa aming mga maliligayang pagdiriwang ngayon, ay tila isang korte na handa akong hatulan. Nakaupo sa isang mahabang mesa ang mga tito at tita ni Gerardo, ang mga board of directors ng bakery, at sa kabisera ay si Mama Salvacion. Sa kanyang gilid ay si Gerardo at si Isabel. Sa dulo ng mesa nakaupo si Donato Montilla, ang ama ni Isabel. Madilim ang kanyang muka at halatang naiinip sa sitwasyon. Na makapasok ako sa silid, tumigil ang lahat ng bulungan. Bawat pares ng mata ay nakapako sa akin. Ang iba ay may halong panghusga, ang iba naman ay pagtataka kung bakit ang isang magnanakaw ay may lakas pa ng loob na magpakita. Hindi na ako ang babaeng nakayuko. Nakasuot ako ng isang malinis at pormal na puting damit. Ang aking buhok ay nakatali ng maayos at ang aking tindig ay tuwid. Naglakad ako patungo sa nag-iisang bakanting upuan sa kabilang dulo ng mesa, kaharap si Mama Salvacion. Mabuti naman at nagkaroon ka pa ng kapal ng muka na humarap sa amin. Malamig na panimula ni Mama Salvacion. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang, ngunit ang kanyang mga mata ay nanilisik na tila isang hayop na nasukol sa kanto. Ipinatawag niyo ako, kaya ako narito. Kalmado kong tugon. Ipinatong ko ang aking bag sa mesa, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumayo si Mama Salvacion at itinuon ang kanyang atensyon sa lahat ng mga naroroon.
Inilabas niya ang kanyang mapanlinlang na boses na tila isang biktima. Mga kamag-anak, mga kasosyo at kumpadreng Donato. Ipinatawag ko kayo ngayon dahil sa isang malaking krisis na kinakaharap ng ating negosyo. Siguro naman ay nabalitaan nyo na naka-freeze ang ating mga bank accounts. Nagsimulang mag-ingay ang silid. Maraming tumango nagbubulungan sa takot na mawala ang kanilang mga investments. Ang dahilan nito, patuloy ni Mama Salvacion sabay turo sa akin ng mariin, ay ang babaeng ito, si Maricel. Matapos niyang pagnakawan ng 1 milyon ng ating kumpanya, naghiganti siya dahil nabisto natin siya. Gumawa siya ng mga peking kwento sa bangko para i-hold ang ating mga pondo. Gusto niyang sirain ang operasyon ng bakery para hindi natin siya makasuhan. Tumingin sa akin si Donato Montilla, nakakunotang no. Totoo ba ito, Maricel? Sinisira mo ang negosyo dahil sa personal na away ninyo ni Gerardo? May mga investments ang pamilya ko rito. Hindi ako papayag na madamay ang pera ko sa mga kalokohan ninyo. Bago ako makasagot, sumingit si Isabel, tila sinusubukang patunayan ang kanyang halaga sa harap ng kanyang ama. Daddy, don't worry. Gerardo and I are fixing this. Desperada lang talaga si Maricel dahil alam niyang wala na siyang babalikan. We just need her to sign the confession papers today in front of everyone para makapag-file tayo ng kaso at malift ang freeze order ng bangko. Tinitigan ko si Isabel. Sa kabila ng matapang niyang pananalita, napansin ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi pa niya sinasabi sa kanyang ama ang tungkol sa pagkakasangla ng bahay. Sigurado akong hinayaan ni Isabel na sarilinin ang impormasyong iyon dahil takot siyang bawiin ng kanyang ama ang pondo at mapahiya siya. Dahan-dahan akong tumayo. Ang katahimikan na sumunod sa aking paggalaw ay nakakabingi. Ramdam ko ang bawat kabog ng aking dibdib pero hindi ko hinaya ang mangibabaw ang takot. Ang tinapay na walang lebadura ay hindi aalsa, ngunit ang katotohanan kahit anong bigat ng nakadagan dito ay palaging lilitaw. Ang galing ninyong gumawa ng kwento, Mama Salvacion. Panimula ko ang boses ko ay umabot sa bawat sulok ng silid nang walang kahirap-hirap. Sanay na sanay kayong magturo ng iba para pagtakpan ang sarili ninyong mga kalat. Isipin mo ang danggal ng mga Fajardo, yun ba ang lagi ninyong sinasabi? Nasaan ang dangga sa pagnanakaw sa sarili ninyong, kumpanya? Manahimik ka, hampas lupa. Sigaw ni Mama Salvacion, ang ugat sa kanyang leeg ay malapit ng pumutok. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Nakita ng lahat ang ninakaw mong pera sa bag mo. Hindi ko pinansin ang kanyang pagwawala. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang makapal na folder. Ang mga dokumentong galing kay Otto Ramos at ang mga printouts mula sa USB. Ibinagsak ko ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila isang malakas na sampal sa kanilang kahambugan. Mga dokumento ito ng IP tracking mula sa main server ng bakery, matapang kong pahayag habang tinitingnan ang mga shareholders. Ipinapakita rito na ang 1 milyong pisong nawawala ay inilipat sa isang offshore account at ang nag-authorize ng paglipat galing sa computer sa loob mismo ng kwarto ni Mama Salvacion. Nagulat ang mga board of directors. Nagsimula silang kumuha ng mga kopya at nagbasa. Namutla si Gerardo, hindi alam kung paano ipagtatanggol ang kanyang ina. Pero hindi pa ako tapos. Binaling ko ang tingin ko kay Mama Salvacion na ngayon ay nanginginig ang mga labi at pagkatapos ay tumingin ako ng diretso kay Donato Montilla. At hindi lang yan ang dahilan kung bakit na-freeze ang accounts, Mr. Montilla. Na-freeze ito dahil nagpunta ako sa bangko para ireklamo ang pamimik sa aking pirma. Isang pirma na ginamit para makakuha ng malaking loan. Tumingin ako sa buong pamilya Fajardo bago ko binitawan ang huling salita na yayanig sa kanilang mundo. Ipinapahiya mo ang pamilyang ito, Maricel. Sigaw ni Mama Salvacion, pilit na tinatabunan ng aking boses. Ngumiti ako ng malamig. Wala na akong pamilyang ipapahiya, Mama. Dahil ang pamilya niyo wala nang natitira. Nakasangla na ang inyong ancestral house sa Montilla Holdings. At ang pera ginamit para bayaran ang mga personal na utang niyo at pundohan ang kalokohan ni Gerardo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng function room. Nabalot na nakakabinging katahimikan ng buong function room. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Mama Salvacion habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki hindi makapaniwala sa pagbagsak ng kanyang mga itinatagong sikreto. Tila huminto ang pag-ikot ng electric fan sa kisame
at ang malamig na hangin mula sa aircon ay biglang nag-iba ng temperatura. Naging tila yelo na bumabalot sa pamilya Fajardo. Binuklat ng isa sa mga matatandang board of directors, si Tito Arturo, ang folder na ibinagsak ko sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang bawat linya ng bank statement at ang IP tracking logs. Salvasyon! Panimula ni Tito Arturo, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Totoo ba ito? Ang offshore account na pinaglipatan ng ₱1,000,000 mula sa bakery? Nakapangalan sa isang shell company na ikaw ang nagmamay-ari? At ang bahay ninyo nakasang... Hindi totoo yan. Pilit na sigaw ni Mama Salvacion. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Nawala na ang kanyang tindig bilang isang reyna. Gawa-gawa lang yan ang babaeng yan. Minanipula niya ang computer, isang hampaslupang taga-Bukidnon. Papaniwalaan ninyo kaysa sa sarili niyin? Yung kadugo isipin nyo ang danggal ng mga Fajardo? Hindi ako natinag. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang katotohanan, Mama Salvacion, ay parang masa ng tinapay. Kahit anong gawin mong pagtatago at pagtatabo ng harina, kapag nahaluan na ng lebadura ng katotohanan, alsa at alsa rin ito hanggang sa sumabog. Hindi ko kailangan mamanipula ng kahit ano, dahil ang sarili ninyong kasakiman ang nag-iwan ng bakas. Ngunit hindi sa akin nakatingin ang lahat. Ang atensyon ng buong kwarto ay unti-unting lumipat sa kabilang dulo ng mesa, kung saan nakaupo si Donato Montilla. Dahan-dahang tumayo si Donato. Ang kanyang mukha ay kasing dilim na nagbabadyang bagyo. Kinuha niya ang kopya ng mortgage document na nakapatong sa mesa. Tinitigan niya ang pirma ko, pagkatapos ay binaling ang kanyang matalim na paningin kay Gerardo at kay Isabel. Isabel. Malamig at mabigat na tawag ni Donato sa kanyang anak. Alam mo ba ito? Napaatras si Isabel. Ang kanyang kumpiyansa kanina ay naglaho na parang bulang tinangay ng hangin. Daddy? No. I swear, Daddy, sabi ni Gerardo sa akin, malinis ang mga libro nila. Sabi niya debt-free ang pamilya nila at naghahanap lang sila ng investor para sa expansion. Ibinaling ni Donato ang kanyang paningin kay Gerardo. Ang lalaking pinakasalan ko, 12 taon na ang nakararaan, ang lalaking nangako sa harap ng altar ngayon, ay nakatayo na, tila isang batang nahuling nagnanakaw ng bariya. Pawis na pawis si Gerardo, ang kanyang mamahaling suit ay tila biglang bumigat at sumakal sa kanyang leeg. Tito Donato, please let me explain. Nang inginig na pakiusap ni Gerardo, sinusubukang lapitan ng matanda. It was just a temporary measure. We needed the funds to stabilize the overhead costs. Focus on the vision, Tito. Ang expansion plan natin, kapag natuloy yun, mababayaran namin ang lahat ng utang sa kumpanya ninyo, doble pa ang tubo. Focus on the vision. Umalinggaw-nggaw ang galit na boses ni Donato. Inihagis niya ang mga papeles sa mukha ni Gerardo. Ang mga papel ay nagkalat sa ere na tila mga patay na dahong bumabagsak sa lupa. Pinaglaruan ninyo ako, ginamit ninyo ang anak ko para makapasok sa kumpanya ko, at ginamit ninyo ang mismong pera ng Montilla Holdings para bayaran ang mga personal ninyong utang sa ibang bangko. Scam ito, Gerardo. Isa kayong malaking panloloko. Hindi namin sinasadyang lokohin kayo, kumpadre. Humahagulgol na sabat ni Mama Salvacion. Pilit niyang hinawakan ang braso ni Donato, ngunit mabilis itong inilayo ng matanda. Naipit lang kami, kung hindi lang dahil sa kapabayaan ng asawa ng anak ko. Hindi sana kami aabot sa ganito. Si Maricel ang may kasalanan ng lahat. Tumingin ako kay Mama Salvacion. Hanggang sa dulo ako pa rin ang gusto niyang maging kalasag. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pag-iyak. Ako ang may kasalanan. Mahinahon, ngunit matalim kong tanong. Ako ba ang pumirma ng pangalan ko sa loan documents, Mama Salvacion? Ako ba ang lumika ng peking account sa labas ng bansa? Ako ba ang bumili ng ₱1,000,000 diamante para sa kabit ng asawa ko gamit ang pondo ng pangkalahatang sweldo ng mga tauhan? Nagulat ang mga board of directors sa narinig. Diamante ginamit ang pondo ng kumpanya para sa babae. Tanong ng isa sa mga tiyahin ni Gerardo, bakas ang matinding pandidiri. Lumingon si Donato kay Isabel, nakita ang nagniningning na singsing sa daliri nito. Mabilis na itinago ni Isabel ang kanyang kamay sa likuran, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng kanyang ama ang katibayan ng kanilang kahibangan. Daddy, I didn't know the money came from the bakery's funds.
Naiyak na paliwanag ni Isabel. "Shut up, Isabel!" sigaw ni Donato. Tumingin muli ang matanda kay Gerardo. "Gumamit ka ng nakaw na pera para palamutian ang anak ko, binaboy? Ninyo ang pangalan ng mga muntiya." Nakita kong gumuho ang buong pagkatao ni Gerardo. Sa sobrang desperasyon na isalba ang sarili niya mula sa pot ni Donato, nagawa niya ang isang bagay na nagpakita kung gaano siya kadiwa ng kaduwagan. Humarap siya sa kanyang ina at itinuro ito. "Tito, wala akong kinalaman sa pagsangla ng bahay si Mama. Si Mama ang nagplano ng lahat ng ito." Sigaw ni Gerardo, ang boses ay pumipiyok sa matinding takot. "Hindi ko alam na isinangla niya ang ancestral house sa kumpanya ninyo. Wala akong pinirmahan doon. Tingnan niyo ang kontrata. Wala ang pangalan ko. Niloko niya tayong lahat." Tila naging yelo ang buong katawan ni Mama Salvacion. Ang matapang at palalong matriarka ng mga Fajardo ay napanganga hindi makapaniwala na ang mismong anak na pinoprotektahan niya at ginagawa niya ng daan ay ilalaglag siya ng walang pag-aalinlangan sa oras ng kagipitan. "Gerardo, anak, paano mo nasasabihan?" Garalgal na tanong ni Mama Salvacion, ang kanyang mga mata ay nag-uumpisang lumuha. "Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para hindi ka mapahiya sa mga kaibigan mo, para mapanatili natin ang buhay na kinasanayan mo." "Wala akong inutos sa'yo na magnakaw, Mama." Patuloy na paghuhugas kamay ni Gerardo. Muli siyang humarap kay Donato. "Tito, maniwala kayo sa akin? Biktima rin ako rito. Si Maricel at si Mama ang sumira ng kumpanya. I'm innocent. I love Isabel." "Lord, give me strength," dasal ko sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko hinihingi ang lakas para tiisin ang sakit. Hinihingi ko ang lakas para hindi matawa sa harap na kanilang kalunus-lunos sa trahedya. Ito pala ang itsura ng mga taong sumasamba sa pera kapag nawala ang ginto, nagkakagatan sila na para mga asong ulol. Sumulong si Ate Ramos mula sa likuran ng kwarto, bitbit ang isang opisyal na dokumento mula sa bangko. Ibinigay niya ito sa mga board of directors. Bilang kinatawa ni Jean, ang Maricel Fajardo, formal na pahayag ni Ate Ramos. "Nais kong ipaalam sa lahat na opisyal na nagsampa ng kasong falsification of public documents ang aking kliyente laban kay Ginang Salvacion Fajardo. At dahil ginamit ang peking dokumento para linlangin ang bangko, idedemanda rin ng bangko ang buong pamunuan ng kumpanya for corporate fraud. Permanenteng naka-freeze ang lahat ng inyong accounts. Ubos na ang pondo ninyo at simula bukas magsasampa na rin ang mga suppliers ng kaso dahil sa mga tumalbog na tseke." Nagsimulang magkagulo ang mga kamag-anak at shareholders. Nagsisigawan sila, sinusumbatan si Mama Salvacion at si Gerardo. Hinihingi nila ang kanilang mga puhunan na matagal na palang naging abo. Sa gitna ng kaguluhang yon, nilapitan ni Gerardo si Donato. Lumuhod ang asawa ko. Ang lalaking laging nagmamayabang sa kanyang mamahaling sapatos at sasakyan ay nakaluhod na yon sa malamig na sahig. "Tito Donato, maawa kayo sa akin." Pagmamakaawa ni Gerardo, hawak ang laylayan ng pantalon ng matanda. "Tutulungan ko kayo mabawi ang pera ninyo. Ipapakulong natin si Mama kung kailangan. Basta wag ninyo lang bawiin ang suporta ninyo sa akin. Wag ninyong ilayo si Isabel." Tinitigan ni Donato si Gerardo nang may matinding pandidiri. 1 segundo, 2 segundo, walang anumang salita. Itinaas ni Donato ang kanyang kamay at ibinagsak ito ng buong lakas sa mukha ni Gerardo. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid kasing lutong ng nababasag na salamin. Ang lakas ng impact ay sapat para mapabagsak si Gerardo sa sahig. Tumulo ang dugo mula sa pumutok niyang labi. "Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko mula sa marumi mong bibig." Madiin at puno ng puot na sabi ni Donato. "Wala na kayong kumpanya, wala na kayong pera, at sisiguraduhin ko kukunin ko ang bahay ninyo at ipapatapon ko kayo sa kalsada kung saan kayo nararapat." Ang katahimikan sa loob ng function room ay kasing bigat ng isang malaking tipak ng yelo. Nakadapa pa rin si Gerardo sa sahig-sapo ang kanyang duguan at pumuputok na labi. Ang matalim na tingin ni Donato Montilla ay tila sumusunog sa natitirang hibla ng pagkatao ng aking asawa. Dahan-dahang inangat ni Gerardo ang kanyang muka at tumingin kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kakampi sa babaeng ipinalit niya sa akin. "Isabel?"
Love, garalgal na tawag ni Gerardo. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ng kanyang kinakasama. Kausapin mo ang daddy mo. Tell him we're a team, na tayo ang magpapatakbo ng kumpanya. I did all of this for our future. Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa. Ang mukha ng babaeng kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding pandidiri. Walang pag-aalinlangan inalis ni Isabel ang kumikinang na 2-carat diamond ring mula sa kanyang daliri. Ibinagsak niya ito. Ang mamahaling alahas ay tumalbog sa malamig na marmol at gumulong sa sahig, huminto sa mismong paanan ko. Huwag mo akong matawag-tawag na Love Gerardo. Malamig na tugon ni Isabel, ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Akala mo ba ay napakatalino mo nung isang gabi habang tulog ka nabasa ko ang mga draft contracts mo sa laptop mo? Nakita ko ang plano mong unti-unting bilhin ang mga shares ng daddy ko gamit ang mismong pera ng kumpanya namin para ikaw ang maging majority stockholder ng Montilla Holdings. Nanlaki ang mga mata ni Gerardo. Pilit siyang umiling, ngunit ang kanyang pamumutla ay nagpapatunay ng kanyang pagkakasala. Humarap si Isabel sa kanyang ama. Daddy, he's a parasite. He wasn't just trying to use us to pay off his mother's debts. He wanted to steal your company from the inside. Mabuti na lang at lumabas ang lahat ng baho nila ngayon bago pa tayo tuluyang latali sa pamilyang ito. Wala nang nagawa si Gerardo, kundi ang mapayuko at humagulgol. Ang lalaking laging nag-uutos sa akin na i-focus ang vision ay tuluyan ng nabulag ng sarili niyang kasakiman. Habang pinapanood ko ang pagdurog kay Gerardo, nahagip ng aking paningin si Mama Salvacion. Ang matapang na matriarka, ang reyna ng mga Fajardo na hindi marunong yumuko, ay nakasalampak na yon sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mamahaling kwintas ay tila nakakasaka sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Mama! Tawag ni Gerardo, sinusubukang humingi ng tulong sa kanyang ina. Ngunit hindi siya tinignan ni Mama Salvacion. Sa halip, ibinaling ng matanda ang kanyang paningin sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahang makikita mula sa kanya. Isang malalim, matagal nang ibinaong sugat. 30 taon. Basag ang boses ni Mama Salvacion, ang kanyang luha ay unti-unting sumisira sa kanyang perpektong makeup. 30 taon na ang nakararaan ganitong-ganito, rin ang nangyari sa akin. Tumahimik ang buong silid, kahit si Donato ay napatigil sa pakikinig. Tumingin si Mama Salvacion sa paligid ngunit tila. Ang nakikita niya ay mga multo ng kanyang nakaraan. Noong mamatay ang una kong asawa, pinalayas ako ng sarili niyang pamilya. Wala akong pera, wala akong pinag-aralan. Naglakad ako sa init ng araw ng walang sapatos, karga-karga ang maliit na si Gerardo. Pinangako ko sa sarili ko sa mismong araw na yon. Hinding-hindi na ako babalik sa pagiging hampas lupa. Gagawin ko ang lahat, sisirain ko ang kahit sino para lang hindi na kami muling tumikim ng gutom. Itinuo niya ang kanyang lumuluhang mga mata sa akin. Kaya ayaw ko sa'yo, Maricel. Dahil tuwing titingnan kita, nakikita ko ang dating ako. Ang mahinang babaeng umasa sa pagmamahal. Ang babaeng tinapakan ng mundo. Akala ko kapag itinapon kita at kinuha ko ang lahat, magiging ligtas na ang anak ko. Pero ngayon, ang mismong anak na pinrotektahan ko ang nagtulak sa akin sa bangin. Napalunok ako. Sa loob ng isang saglit, naramdaman ko ang kurot ng awa sa aking dibdib. Ang halimaw pala na sumira sa buhay ko ay minsan ding naging biktima ng kalupitan ng mundo. Ang takot sa kahirapan ang nagtulak sa kanya para bumuo ng isang palasyong gawa sa kasinungalingan. Naiintindihan ko ang sakit ninyo, Mama Salvacion. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay puno ng paggalang, ngunit walang bahid ng pagbawi. Pero ang lason na ipinakain sa inyo ng ibang tao noon, yun din ang inihain ninyo sa akin ngayon. At hindi ko hahayaang manahin nyo ni Anya. Ang kaligtasan ninyo ay hindi kailanman magiging sapat na rason para wasakin ang buhay ng iba. Humarap ako sa mga nakatulalang board of directors at kay Donato Montilla. Nilapitan ako ni Ate Ramos at inilatag sa ibabaw ng mesa ang huling dokumento para sa araw na ito. Mr. Montilla, at sa inyong lahat na may share sa kumpanyang ito,
Panimula ko pinapatatag ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Alam nating lahat na bagsak na ang kumpanya ng mga Fajardo. Na-freeze na ang mga accounts at kukunin na ng bangko at ng Montilla Holdings ang lahat ng ari-arian nila, kasama ang ancestral house, ang mga mamahaling sasakyan nila at ang personal nilang yaman para ibayad sa utang. Iyon ang nararapat. Malamig na tugon ni Donato. Wala na silang halaga sa akin. Ngunit may isang bagay na naiwan, Mr. Montilla, mabilis kong dagdag. Ang mga panaderya, ang mga empleyadong tapat na nagtrabaho araw-araw, ang mga panaderong nagpuyat para lang mapalago ang negosyong ito. Hindi sila kasali sa kasakiman ng maginang ito. Kung isasara ninyo ang lahat ng branches, bukas daan-daang tao ang mawawala ng trabaho. Daan-daang pamilya ang magugutom. Tiningnan ako ni Donato, nag-aabang sa aking susunod na sasabihin. Ito ang proposal ko. Nagpatuloy ako, inilalabas ang plano namin ni Ate Ramos. Ihihiwalay natin ang mga nag-ooperate pang branches mula sa pangalan ng Fajardo Corporation. Itatayo natin ito bilang isang workers' cooperative. Kaming mga empleyado ang magpapatakbo ng negosyo. Gagamitin namin ang kinikita ng bakery para bayaran ang natitirang utang ng negosyo sa bangko at sa inyo. Sa parang ito, hindi kayo tuluyang malulugi, mababayaran ang lahat ng suppliers at hindi mawawala ng hanapbuhay ang mga inosenteng tao. Nagbulungan ang mga board of directors. Nakita ko ang pagtango ng kinatawan ng bangko na naroon. Ito ay isang win-win situation para sa mga nagpautang dahil sa halip na isara ang isang kumikitang negosyo, may patuloy na papasok na pera mula sa pawis at talento ng mga totoong manggagawa. Aalisin natin sa pwesto si Gerardo at si Mama Salvacion. Wala na silang kinalaman o bahagi sa kikitain ng kooperatiba. Ipapaubaya ko sa inyo ang lahat ng personal nilang ari-arian. Mariin kong pagtatapos. Pumapayag ba kayo? Tinitigan ako ni Donato ng matagal. Mula sa kanyang galit na muka, nakita ko ang munting pangingiti, isang paghanga sa aking katapangan. Matapang ka, Maricel, at matalino. Mas may alam ka sa negosyo kaysa sa asawa mong puro dada. Pumapayag ako. Ayusin ninyo ng abogado mo ang mga papeles. Pagkarinig niyon, tuluyang gumuho ang mundo ni Mama Salvacion. Wala na. Ang kanyang pangalan, ang kanyang negosyo, ang kanyang yaman, lahat ay kinuha ng mga taong minsang itinuring niyang alipin. Napaungol siya sa sobrang sakit, isang iyak na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang bituka, ngunit walang lumapit para alalayan siya. Si Gerardo ay nanatiling nakahandusay sa sahig, nakatitig sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, umaasang may matitira pang pagmamahal mula sa babaeng binaliwala niya. Maricel, paano na ako? Bulong niya, ang luha ay humahalo sa dugo sa kanyang muka. Tinignan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Ang tanging nararamdaman ko ay kapayapaan na hatid ng isang natapos na laban. Matuto kang magmasa ng sarili mong harina, Gerardo. Mahinahon kong sagot. Dahil simula ngayon, wala nang magluluto para sa'yo. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng function room. Ang bawat hakbang ko palayo sa pamilya Fajardo ay tila pagkasira ng mga kadenang matagal nang nakagapos sa aking mga paa. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng malamig, ngunit sariwang hangin ng Davao. Tapos na ang unos. Handa na ako para sa isang bagong umaga. Ang halimuyak ng natunaw na butter at mainit na vanilla ay pumuno sa bawat sulok ng maliit ngunit maaliwalas na tindahan. Mula sa aking kinatatayuan sa likod ng malaking salamin na naghihiwalay sa kusina, at sa mga customer, pinanood ko ang paglabas ng mga bagong lutong pandesal mula sa pugon. Ang kulay nito ay ginintuan, perpektong umalsa at walang halong pait ng nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang madilim na anino ng pamilya Fajardo. Isang taon ng paghilom, ng unti-unting pagbangon at ang pagbuo ng sarili kong pangalan. Nang taboran ng korte ang aking petisyon para sa annulment at ibigay sa akin ang buong kustodya, ani-anya, minabuti kong bumalik sa aking mga ugat. Dito sa Bukidnon, kasama ang ilang matatapat na empleyado mula sa Davao na piniling sumama sa akin. Itinayo namin ang Anya's Cooperative Bake Shop.
Hindi na ako isang hamak na asawang nagmamakaawa ng atensyon, at lalong hindi na ako ang aliping tagasunod ni Mama Salvacion. Ako na ngayon ang punong panadero at tagapamahala ng isang negosyong pag-aari ng lahat ng nagpapawis para rito. Ang mahinang kalansing ng kampanilya mula sa pinto ay hudyat ng patuloy na pagpasok ng mga mamimili. Narinig ko ang masayang boses ni Liza habang inaabot ang mga supot ng tinapay sa mga suki namin. Wala nang sumisigaw. Wala nang nanliliit. Ang tanging umalingaw sa aming paligid ay ang halahak ng mga taong nagtatrabaho ng may dignidad at kapayapaan. Napangiti ako nang maramdaman ko ang mahigpit na pagyakap ng maliliit na braso sa aking baywang. Si Anya na ngayon ay nakasuot ng sarili niya maliit na apron na may burdang bulaklak. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang mga luha ng batang minsan ay inakusahang anak ng magnanakaw ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Mama, ubos na po ang cheese roll natin, sabi ni Tita Lisa. Gawa pa raw po tayo. Masiglang balita ng aking anak habang nakatinggala sa akin. Sige anak, maghahanda na si Mama ng bagong masa. Malambing kong sagot, sabay haplos sa kanyang buhok. Habang inihahanda ko ang mga sangkap sa ibabaw ng malinis na lamesa, hindi ko maiwasang balikan sa aking isipan ang mga huling balita tungkol sa pamilyang minsang sumubok na drugin ako. Tuluyang kinuha ni Donato Montilla ang mansyon ng mga Fajardo, maging ang lahat ng kanilang mamahaling sasakyan at natitirang ari-arian. Wala silang nasalba. Ayon sa mga huling kwento na nakarating sa akin si Mama Salvacion, ay nakatira na ngayon sa isang maliit na inuupahang kwarto sa laylayan ng syudad, isang buhay na isinumpa niyang hinding-hindi nababalikan. Ngunit siya mismo humukay ng daan patungo rito dahil sa kanyang labis na kasakiman at pagmamataas. At si Gerardo inabandona siya ni Isabel matapos ang malaking iskandalo. Naiwan siyang baon sa patong-patong na kaso at utang. Ang lalaking laging ang mamaliit sa aking kakayahan ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang maliit na bodega, binabayaran ng minimum wage, at pinapasa ng bigat ng sumira sa sarili niyang pamilya. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tinapay sa estante, malapit sa malaking bintana, napansin ko ang isang bulto ng lalaki na nakatayo sa kabilang kalsada. Umuulan noon ng mahina, at ang mga patak ng tubig ay masaganang dumadausdos sa salamin ng aming bake shop. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Ang lalaking nakatayo ron ay balot ng isang luma at kupas na jacket. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko tilapasan ng guong mundo. Nang bahagya siyang tumingala at tumapat sa liwanag ng post, nakita ko ang pamilyar na mukha na minsang minahal ko. Si Gerardo. Ang kanyang mga mata ay malalim, at pagod ang mukha ay ginuhita ng matinding pagsisisi. Nakatitig siya sa akin pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang paningin sa loob ng tindahan kung saan masayang tumatakbo si Anya habang tinutulungan si Liza. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi, tila may gustong sabihin, tila gustong humakbang patawid ng kalsada para bawiin ang mga taong tinapon niya. Pero hindi siya tumawid. Tumayo lang siya roon, habang ang ulan ay patuloy na bumabasa sa kanyang buong pagkatao. Alam niya na ang puwang na iniwan niya sa buhay namin ay tuluyan ng sumara. Ang pinto ng aming bakery ay bukas para sa sinumang naghahanap ng mainit na tinapay. Ngunit ang pinto ng puso ko ay sarado na para sa mga taong nagdala ng lason sa aking hapag-kainan. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Wala nang galit sa aking puso. Wala nang poot o kahit anumang bigat ng paghihigan. Isang tipid na ngiti ang namutawi sa aking mga labi, hindi ngiti ng pang-aasar, kundi ngiti ng paglaya. Ibinaba ni Gerardo ang kanyang paningin, tumalikod at dahan-dahang naglakad palayo, sumasabay sa agos sa mga taong umuuwi sa kanilang tunay na tahanan. Hanggang sa tuluyan na siyang nilamon ng kalye at ng madilim na hapon. Ibinaling ko ang aking atensyon, pabalik sa mainit na pugon. Kinuha ko ang bagong lutong tinapay at ibinigay ito sa isang naghihintay na customer. Ang buhay ay patuloy na umiikot. Ang masa na piniga, binayo at pinahirapan ay hindi nasira, ito ay umalsa at naging matibay. At dito sa Bukidnon kasama ang aking anak at ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, alam kong bawat umaga ay laging may matamis at bagong simula.